Welcome back mga kabayan. Nagpabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Isang malaking kontrobersyang sumalubong kamakailan lang sa mga paliparan ng bansa matapos mahuli si Kuting na di umano'y utak sa likod ng Team Pulveron Scheme. Ang scheme na ito ay kinakasangkutan ng paggamit ng pinagbabawal na gamot na pulburon na itinatago sa mga bagaheng walang kamalay-malay na pasahero. Si Kuting na kilala bilang isang mapaninlang na leader ay matagal nang minamanmanan ng mga otoridad. Ayon sa mga ulat, pinamunuan niya ang isang sandikato na naglalagay ng pulburon sa mga bagahe ng mga pasahero na nagiging dahilan upang sila maaresto at makulong ng walang kasalanan. Ang skema na ito ay nagdulot ng takot at pangamba sa maraming biyahero. Ito ay isang kahiyahiyang gawain na nagpapakita ng kawalan ng respeto sa batas at sa mga inosenteng mamamayan. Ayon kay PNP Chief General Albayalde, tinitiyak namin na mapapanagot ang lahat ng sangkot sa iligal na gawaing ito. Ang modus operandi ng grupo na si Kuting ay nagsisimula sa pag-target ng mga pasaherong walang kamalay-malay, lalo na sa mga OFW na nagbabalik bayan. Ilang kaso ng tanim pulveron ang naitala sa mga pangunahing paliparan gaya ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA at Mactan Cebu International Airport. Sa isang undercover operation, nahuli si Kuting kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan. Nasamsam mula sa kanila ang malaking halaga ng pulveron na nakatago sa iba't ibang bagahe. Agad na dinala si Kuting sa headquarters ng PNP para sa masusing investigasyon. Ating paiigtingin ang seguridad sa mga paliparan upang hindi na mahuli ang ganitong pangyayari. Dagdag pa ni General Albayalde. Nananawagan kami sa publiko na maging mapagmatsyag at kaagad i-report ang anumang kahinahinalang kilos o tao sa mga otoridad. Samantala, ipinahayag ni Secretary of Transportation na magkakaroon ng mas mahigpit na inspeksyon at karagdagang surveillance equipment sa mga paliparan upang maiwasan ang mga ganitong krimen sa hinaharap. Ang kaligtasan ng ating mga mamamayan at mga biyahero ay aming prioridad. Ang pagkahuli kay Kuting ay isang malaking hakbang tungo sa pagsugpo sa mga illegal na gawain sa mga paliparan. Umaasa ang mga otoridad na magsisilbi itong babala sa iba pang grupo na gumagawa ng masasama at nagpapaalala sa kalagayan ng ating mga paliparan. Well, para nga sa buong impormasyon na ipanoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. If we will make friends with China. Sumang-ayon ka pa nga sa mga ginagawa ng ating former President Duterte. Hindi namin maiintindihan ang taong bayan, kami that includes me. Hindi namin maiintindihan bakit ngayon kinokontra nyo na ang China. Alam nyo, Mr. President, ikaw mismo ang nagsabi, if we will include America, magagalit ang China. Yan ang sabi mo dati. Pero bakit ngayon, buntot tayo ng buntot dito sa Amerika? Alam mo yan, Mr. President, na magagalit ang China kapag we will have plans together with America. Pero still ginawa mo. Kaya kaming taong bayan ngayon, nagtatanong kami, Mr. President, what made you change your decision? Bakit nagbago ka? Nag-trending ito ngayon sa Facebook tingnan ko muna kung how many viewers are watching. 997 are watching already. Tingnan mo.
nagtrending because unti-unti nang lumalawak ang kaalaman ng taong bayan sa ginagawa mo, Mr. President. Ano ba ang ginagawa mo? Ha? Unti-unti nang nakakita ng mga videos, nagsulputan ang mga video ngayon sa social media yung dati mong mga sinasabi patungkol po dito sa China. Okay? Nakikita ko yung post ni Nasas Rugando na may sinishare sila, nila Joey, nila Pebbles, ha? May sinishare sila sa mga speeches mo dati at yung mga in-interview ka nung hindi ka pa presidente sa DZRH, yan, ipapakita ko yan mamaya. Ipapakita ko yan mamaya kung gaano ka kasincere sa iyong mga sinasabi. Tapos ngayon, na ikaw na ang presidente, hindi na namin maintindihan taong bayan bakit lahat ng mga sinasabi mo wala talagang natupad. Bakit ba importante itong mga sinasabi ko ngayon? Importante ito because it deals with the relationship with China. Kung anong mangyari sa atin sa bansang Pilipinas at itong China, kung magkabakbakan ito, ha? Sa ngayon nga, ang status natin, hindi na tayo makapagpangisda. Kung ito ay makipagbakbakan tayo, kung itong desisyon ni Presidente Bongbong Marcos ay kakampi dito sa Amerika, humingi tayo ng tulong at mangyari yan, paano na yung taong bayan, Mr. President? Hindi ako nagbablog ngayon, Mr. President, para batikusin ka. Hindi ako ngayon nagbablog, Mr. President, para siraan ka lang. Ito ay sincere na pagbablog ko. Nagtatanong kami, Mr. President, bakit ka nagbago? Mr. President, ha? I'm not here para siraan ka. Dapat nga kami, susuporta kami sa inyo para kung uunlad yung mga ginagawa mo, uunlad rin tayong lahat. Pero ngayon, Mr. President, ha? Pasensya ka na, Mr. President, but I have to be frank on you about this. I have to be frank because this is not only my opinion, but it seems na nakikita ko na sa social media, nagtataka na ang taong bayan, Mr. President, bakit nagbago ka? Bakit kontra na tayo ng China? Oh, sa totoo lang, walang halo itong ano ha, walang halo itong masasabi nating pamumulitika. I don't want na ako, yes, aamin ako, DDS vlogger ako. Pero hindi ito kaya ng mga vloggers mo. Hindi ito kaya ng mga tambaluslos vloggers, mga bangag vloggers, yung mga tinatawag na silang mismo tumawag diyan, yung mga dilawista vloggers. Hindi nila kaya itong itanong sa inyo, Mr. President. Bakit ka nagbago? Bakit nagbago ang foreign policy mo? You have to explain that to the Filipino people, Mr. President. Para maunawaan namin. Kasi kung hindi ka magpapaliwanag, Mr. President, malilin lang kami. Heto na, yung taong bayan. Ako as the representative, nagbablog ako mismo magtatanong sa inyo. Dahil hindi namin maiintindihan. Hindi namin magets bakit nasabi mo yan noon pero ngayon hindi mo ginagawa. Okay? So much with this, ipapakita ko sa inyo ang video na ito na nagpapatunay na itong mga sinasabi ni Presidente Bongbong Marcos is as much as possible, he wants to make friends with China. That is his first policy at that time nung panahon ng kampanya. Yun ba, nagtatanong kami, Mr. President, yun ba ay pamumulitika lang? For campaign purposes lang ba yun? Kasi kung for campaign purposes lang yun, binubudol mo kami. So totoo yung mga sinasabi nilang binubudol mo kami. I don't want to describe that, Mr. President, ha, sa mga sinasabi nilang budol-budol. I don't want to describe that as totoo yan o ganun, ganyan. Dahil hate namin kayo. Hindi.
We want answers, Mr. President. Why? Why, oh why? Ha? Pasintabi na po, Mr. President. Mahal ka ng mga supporters mo. Kami na mga ordinaryong mamamayan, kung hindi man kami supporter sa inyo, hindi man kami dilawista, kami lamang po ay matatawag na pro-government kami. Pro-government in a sense na binabantayan namin ang mga galaw ng gobyerno para so gayon maiiwasan yung mga politicians na gumagawa ng kabalastugan na will lead na yung taong bayan yung magsasuffer sa kanilang kabalastugan. So ngayon, Mr. President, panoorin mo itong mga videos na sinabi mo noon. Okay? I-play ko itong video na ito at i-pause ko if meron tayong opinion. Okay? So in 3, 2, 1, video, pasok. Ano ho ba ninyo i-resolbahin yung problema natin dyan sa West Philippine Sea? Susundan nyo ho ba yung naging direksyon ng Duterte administration dyan sa... Tinatanong siya ngayon sa DZRH. Ito yung tanong. Malapit na ang eleksyon dito. Panahon ito ng kampanya. So, dito, nagpasikat yung ating presidentiables dito kung ano yung gagawin niya dito sa China. Eto na. Mr. President, ito yung answer mo dati. issue na yan? Kung ang tinutukoy ninyo is yung polisiya, foreign policy ni Pangulong Duterte na engagement with China, talagang yan lang naman ang option natin eh. Yan lang naman ang option natin. Yung mga ginagawa ni former President Duterte sa kanyang panahon, sumang-ayon ka, Mr. President. Sabi mo, yun lang naman ang option natin. Ano ba ang option natin? Our option is to make friends with China. Okay? I-elaborate ko yung explanation mo ha. Sabi mo, ang ating option is to make friends with China. Hindi natin kayang makipagbakan sa kanila. Yun ang answer mo dati ha. This is 2022. Tapos, nakisabay ka po sa opinion ng mga Duterte dito. That's the only option we could have with China. Okay? Patuloy. There are 3 ways to lose or gain territory. May 3 raw sitwasyon that will lose the territory. Pwedeng mawala natin yung ating pinag-usapang territorial claim. Nagkiklaim ang China, nagkiklaim ang Pilipinas. May 3 bagay raw para mawala ang claim natin dito. Pakinggan si PBBM. One is by arbitration that is agreed upon by both parties. One is, sa ngayon, hindi naging effective yan dahil ang sinasabi ng China, hindi kami sa signatory dyan. At kahit na anong mangyari dyan, hindi kami kasama dyan. And there's an argument to be made, an arbitration is between 2 or more parties. Tayo lang naman ang nandun. So, yun ang... So, ibig niyang sabihin, sa arbitral ruling, na sabi nila quote-unquote nanalo tayo, hindi yan kinikilala ng China. Okay? Bakit hindi nila kinikilala? Dahil po, nung panahon na doon yan sa UN, pinagdidesisyonan yan, wala. Hindi po nag-participate ang China. Do you understand? Tayo lang po ang nagpa-participate doon. So, ibig sabihin, kahit manalo tayo ng 100 times sa arbitral ruling, wala. Yan ang sabi ni former President Duterte. Papel lang yan. Sige, hawak-hawak natin yan. Amin ito. Maraming bansa ang sumang-ayon. Okay? Pirmado, sa Pilipinas yan. Yang teritoryo na yan sa Pilipinas yan. Maraming bansa ang kumampi sa atin na nag-testify atin yan.
No problem about that. Sa paningin natin at sa ibang bansa, atin yan. Atin yan. And me also, I believe na atin yan. Pero, paano yan? Ang China, itong mga in-check na ito, hindi nila kinikilala yan. Oh, ina-explain ko na ito ha, mga dilawista, in layman's term. Hindi nila kinikilala yan. Paano yan? Amin yan eh. O yan ang sabi ng China ha, amin yan. Sa amin yan, sa territory. Kapag wala, nanalo kayo doon, wala kaming paki dyan, amin yan. So ganyan yung sitwasyon. Di ba? Mr. President, sumang-ayon ka dyan. Wala tayong option. Hindi mo na natin pag-usapan yan. Ito Kasi kung sumang-ayon ka kay former President Duterte, ito yung sinabi ni Duterte. Hindi mo na natin pag-usapan yung territorial na yan. Okay? Pag-usapan muna natin ang ekonomiya natin kung saan banda na magkaunawaan tayo. Okay? Tulungan nyo kami. Tutulong rin kami sa inyo. Ha? Kaya, si former President Duterte, benefit it. At tayong Pilipino, naka-benefit doon sa pagkakaibigan natin sa China. Nakapagpangisda yung ating mga fishermen, walang problema. Maraming nabubusog at that time. Ang tanong ko, Mr. President, ngayon, bakit nagbago ito lahat? Hindi na tayo makapagpangisda. Tumayo ka ng EDCA. Sabi mo, kung makipag-kaibigan tayo ng Amerika, magagalit ang China. Sinabi mo yan. Mamaya, darating tayo dyan. Pero bakit, Mr. President? Bakit ka nagbago? What made you change your mind? Nagtatanong po ang taong bayan. Huwag ka sanang magalit, Mr. President. Nilang ina-argue. Kaya hindi available sa atin yung option na yan. Ang pangalawang paraan to gain or to lose territory is war. Kalimutan nyo na yun. Dahil wala tayong gustong pasukan na gera. Sa mga nagagalit sa akin dahil pro-China ako. Marami dito nagko-comment kayo ngayon dahil pro-China ako. Yan ang sabi nyo. Ha? Which is, mali-mali yan. Bakit hindi kayo ngayon magalit kay PBBM? Yan ang sabi niya noon. Gusto niya makipagkaibigan ng China? Bakit hindi kayo magalit ngayon kay PBBM? Siya mismo ang nagsabi niyan. The only option we had is to make friends with China. Hindi tayo pwede isali ang Amerika sa usaping teritoryo na yan dahil magagalit ang China. Tataas ang tensyon. So magalit kayo kay PBBM. Bakit kayo nagalit ngayon sa akin na I am just explaining kung anong sinabi nitong si PBBM? Ha? Kasi wala na kayong lusot. Mike Abe, Coach Jarrett, ano ito? Ano itong video ito ngayon? Ganito ba? Ha? Ito yung sinuportahan nyo dati, itong option na ito. Ha? Kung makakalkal ko yung video nyo noon, Jarrett at Abe, sumuporta kayo kay PBBM dito sa desisyon niya with China. Ha? Sumuporta kayo. Kayong mga nandito ngayon nagalit sa akin, huwag kayong magalit sa akin. Magalit kayo dito kay PBBM. Siya ang may sabi niyan. Ha? Victorio Maquinano, Don Mar, pa-shoutout po. Shoutout po sa inyo. Ayaw naman ng China na manggera sa atin. They don't want to go to war. Siya na mismo ang nagsabi niyan, ha? Ayaw ng China makipagyera sa atin. Ayaw natin mapasok sa gera. Ayaw natin mapasok sa gera. Yan ang sabi niya. Mr. President, bakit nag-iba ka ngayon? Bakit nilagyan mo ng mga EDCA sites? What's the purpose? Anong layunin mo dyan sa mga EDCA? Bakit ka nag-iba? Bakit, Mr. President? Why?
against China or against anyone for that matter. So, ang natira is bilateral agreement. So, yun ang dapat habulin natin. Yun na lang ang natitira sa ating option na practical, Practical raw itong option na ito. O magalit na kayo kay PBBM, yung mga nagagalit sa akin, no? Siya nagsabi niyan, ha? Let's be practical. Yan ang sabi ni PBBM. That's the only option we have. Be practical. Makig-friends na lang tayo sa China. Siya na mismo nagsabi niyan, si PBBM. Nagtatanong lang po kami, Mr. President, why nagbago ang isip mo? pwedeng maging totoo. So we have to come to an agreement with China para maayos ito. We can also Ibig sabihin, in a diplomatic way. Sa simulat sa poll, tama si Senator Alan Peter Cayetano, Mr. President. Yan ang suggestion niya ngayon. We should have a diplomatic conversation, communication with China. Okay? Sa madaling salita, Mr. President, you as our president and the leader of China should talk in a diplomatic way. Kasi kung hindi, Mr. President, kung gagamitin mo pa rin itong, kung lagi tayong nakabase dito sa Amerika, gugulo at gugulo yan, Mr. President. Ito yung mga ginagawa mo ngayon, Mr. President. Nakipag plano ka sa Amerika, nagalit ang China. Yan ang punto dito, Mr. President. Okay, did you understand? Sa mga dinawista, pakinggan nyo ang aking explanation. Huwag kayong makinig doon sa mga vloggers ni Tambaluslos. Wala kayong makukuha doon. Dito kayo dahil this is facts. Ha? This is facts. Kung manood kayo sa mga mga vloggers na nagrarally doon sa Sara Resign Movement, wala kayong makukuha doon. Puro lang mura-murahan, nagmumura. Dito sa Donmar TV, makikita nyo talaga ang logic natin kung bakit, Mr. President, nag-iba ang inyong sinasabi noon sa mga ginagawa mo ngayon. Why? Are you not even ashamed of that, Mr. President? Para mauunawaan ka namin, Mr. President, you have to explain the Filipino people. Dapat mong paiintindihin ang mga taong bayan, Mr. President. Bakit ka nakipag-deal sa Amerika? Bakit gusto mo nang lagyan ng mga EDCA sites ngayon? Bakit? We want to know. The fishermen are suffering right now, Mr. President. Why? Why do you have to do this? Nagtatanong kami, Mr. President. We want answers. request the assistance of our ASEAN partners. Dahil ang ASEAN partners, ang mga members of ASEAN, meron din mga sariling issue sa China, sa West Philippine Sea. Kaya siguro, mas malakas ang boses natin kapag dala natin yung ASEAN, dala natin ang UN. Yun siguro, tuloy-tuloy pa rin. We have to keep trying. You cannot let it fail. Because if you let it fail, anong gagawin ng ating mga mangingisda? You are talking now sa mga mangingisda. Anong mangyayari sa mga ating mga mangingisda? You heard it right. Mga viewers ko dito, you heard it right. Anong mangyayari sa ating mga mangingisda kung kukontrahin natin ang China? That's what is happening right now, Mr. President. The fishermen are now having a problem. Hindi na sila makapagpangisda, Mr. President. Why? Why did you do this to the China, Mr. President? Why do you have to include America about resolving this issue? Hindi namin naiintindihan, Mr. President. Again, bumabanggit itong ating presidente noon dito sa mangingisda. Anong gagawin ng ating mga mangingisda na hindi na makaisda? Hindi na makaisda. Siya nang nagsabi niya na mga tanso na mga
mga dilawista, makinig kayo. Magalit na kayo kay PBBM. Oh. Doon sa dati nilang palaisdaan. Lahat yung mga naapektuhan. Paano mangyayari diyan? Yun ang isipin natin. Paano natin aayusin para diyan sa mga yan na naapektuhan nitong claims ng China sa West Philippine Sea. You are very concerned about dito sa mga mangingisda, di ba? Pero ngayon, are you even concerned, Mr. President? Hindi na sila makapagpangisda. Because yung desisyon mo, yung opinion mo dati, sinabi mo, gusto mong kaibiganin ang China, kagaya ng ginawa ni Tatay Digong. Bakit ngayon nag-iba, Mr. President? Siguro ngayon itong mga nanunood ngayon na mga dilawista, nakarealize na ngayon. Nakita nyo? Ito yung presidente nyo ngayon na hinahangaan nyo. Paki-explain, Mag-Abe, Coach Jarrett, paki-explain bakit nagkaganito, bakit nag-iiba ang kanyang sinasabi noon at ngayon. Paki-explain. Hindi kayo makapag-explain, no? Hindi kayo makapag-prangka, no? Pero kami, makapag-prangka kami. So kayong mga audience dito ngayon, you better think twice. Sino ang vlogger na papakinggan nyo? Yan ang tanong ko sa inyo. Doon lang ba kayo sa batikos lang ng batikos without even have a logic? Ma'am Lee Chen, blessed morning po. Happy Sunday. Why, Mr. President? Why do you have to change your foreign policy? Yan ang rason, Mr. President, na binoto ka namin. Yan ang rason, Mr. President, kung bakit sinusuportahan ka ni Mike Abe at ni Coach Jarrett, Mr. President. Because of your foreign policy na kaibiganin muna natin ang China dahil kung we will include America, it will be trouble. Hindi makapagpangisda. Sinuportahan ka sa mga vloggers nito. Itong mga tanso vloggers. That only shows, itong si Mike Abe at si Coach Jarrett, wala kayong bayag. Wala kayong prinsipyo sa buhay. Pero kami, mga DDS vloggers, nagkamali yung kanyang promise kahit it will lose our views here sa aming vlog. Ginawa namin dahil prinsipyo yung sinusunod namin. Pero kayong mga vloggers, ikaw Mike Abe at ikaw Jarrett, kahit mali na yung pinaggagawa niya ngayon, ito yung sinuportahan nyo dati, pero still, wala kayong pake. Nagbulag-bulagan kayo ngayon sa ginawa ni PBBM. That's not what you are supporting. Remember, Coach Jarrett, Mike Abe, this is the one that you supported our president. Itong desisyon na ito, itong mga sinasabi niya dati yung sinuportahan nyo. Pero ngayon ang mga pinaggagawa ng presidente natin, hindi yan ang sinusuportahan nyo. Okay. Si Lacaideo. Senator, bago yung aking tanong sundan ko lang yung tanong ni Jerry. Kung kayo po ay maging presidente, ano po ang inyong magiging foreign policy sa mga superpowers like China and America? Alam po namin na hindi maganda yung karanasan sa Amerika. Maganda itong tanong ni Deoc Macalma. Ito ay nangyari sa 2022, panahon ng kampanya ito. So saan mas kikiling ang Marcos administration? Pro-China ba o pro-America? Yan, malinaw yan na tanong Tinatanong ni Deo Macalma, Tinatanong ni Deo Macalma, ang administrasyon ni Marcos ba pro-China o pro-America? Let us see ano ang kanyang sagot Ito yung sagot ni Presidente Bongbong Marcos noon. Administration, pro-China ba o pro-America? Well, yung sinasabi mong hindi magandang karanasan sa Amerika namin,
Hindi raw magandang karanasan ng Amerika. Ay walang kinalaman sa foreign policy yun. Kontra lang sa amin yun, hindi kontra sa Pilipinas yun. So, Pinag-usapan ngayon yung kanilang kaso doon ng mga Marcos. Ikaw na mismong nagsabi niyan, ha? Walang kinalaman ang kaso nyo ng mga Marcos at saka sa Amerika sa itong dealing with the foreign policy ngayon ng China at Amerika. Okay? Klaro yun. hindi kasama yan sa magiging pag-iisip, usapan, paano natin i-approach yung ating foreign policy. Ang unang-una ay Giroy, hello po. tayo kuminsan ay naiwan pa rin tayo doon sa Cold War mentality na tinatawag. Na nung nakaraan, pagkatapos ng World War II, ay naghahatian ng Soviet Union at saka US, ang hinahati yung buong mundo. Bawat bansa, sinasabi ako, kampi ko ang Soviet Union. Ako, kakampi ko yung US. Sa Pilipinas, US talaga tayo dahil meron tayong special relationship sa US. Ngunit hindi na ganyan ang mundo ngayon. So, kahit may treaty tayo with America, ganun talaga yon. Pero, sabi mo, Mr. President, ikaw na mismo ang nagsabi, hindi na, sa ngayon, hindi na ganyan. Parang ibig mong sabihin, kahit may treaty tayo with America, i-resolve natin itong issue with China na hindi natin i-include ang Amerika. Diba? Parang ganyan ang sinasabi mo. Kasi sabi mo, iba na ngayon. Kahit treaty natin. Kasi alam mo na kung i-include natin ang Amerika, magagalit ang China. Maganda na yung relasyon natin with China eh. Yung panahon ni former President Duterte, maganda na. Tinutulungan na nga tayo ng China ng mga infrastructures natin. Na hindi naman inaangkin ng China at that time yung mga teritoryo na dyan. Kaya nga, meron tinatawag si former President Duterte na joint exploration. Kung ano yung pinag-aagawan natin na teritoryo dyan sa West Philippine Sea, sabay-sabay tayong makabenefit sa mga resources dyan. At sumang-ayon ka dyan, Mr. President, di ba? Geopolitics has changed a great deal. And wala na yung tinatawag na spheres of influence na dating sinasabi. Na dito sa area ito, ang dominante dito ay Amerikano. Dito sa area nito, Ayan si ano tawag dito? Yung ating moderator na si Giroy, nagre-remind na like and share guys. 2.1K ang watching. ang dominante rito Soviet Union. Wala na ganun yan. Kaya we have to essentially pag bumanig ka na sa Soviet Union o sa US, yun na yung foreign policy mo. Sumusunod ko sa kanila. Pag sinabi, So, ibig mong sabihin, sumusunod ka ngayon sa Amerika, Mr. President. Di ba? Kasi inalaw mo na yung EDCA. Di ba? Pero, ikaw, nagpapaliwanag ka dito na hindi yan dapat gawin. Di ba? girahin natin yung Vietnam, sumama kayo. Hindi, kasama Gumawa siya ng example dito ha. ngayon dun kasama ka ngayon sa foreign policy nila. We have to create our own foreign policy. We have to create our own foreign policy. Malinaw yun ha. Malinaw na malinaw yun. We have to create our own foreign policy. Again, baka hindi nakinig yung mga dinawista. Sige, again. Foreign policy. We have kasama ka ngayon sa foreign policy nila. We have to create our own foreign policy. We have to create our own foreign policy. Na hindi raw tayo dapat makipagplano with America. Huwag na nating idamay ang Amerika. We have to create our own foreign policy. Yan ang sinabi niya. Malinaw pa. Sa sikat ng araw ang sinasabi ng ating presidente. Pero ang tanong ngayon, why, Mr. President? Bakit nag-iba ang inyong mga
ginagawa ngayon? Why? What made you change your decision, Mr. President? We have to remember na ang ating pamahalaan, we do not, pag tinatanong sa akin sa kapapanig, sabi ko, I don't work for Washington, D.C. Oh, I don't work for Washington, D.C. I don't work for Beijing. Ah. I work for the Philippines. You work for the Philippines, pero bakit nagtayo kayo ng EDCA together with America? You don't work for Washington, D.C., pero nakipagsabayan ka sa plano ng Amerika na magtayo ng EDCA. Bakit nag-iba ito lahat, Mr. President? Ha? So isipin natin what is in the national interest. Ano bang maganda para sa Pilipinas? Huwag na natin siguro isipin. Siyempre, the best thing is kaibiganin natin silang lahat. Kaibiganin natin silang lahat. Sino ang tinutukoy mong kaibiganin natin lahat? Meaning, kaibiganin natin ang Amerika, kaibiganin rin natin yung China. Pero anong nangyari ngayon? Tumataas ang tensyon ng China with relationship with the Philippines. Bakit tumaas yung tensyon ng China at yung Pilipinas? Bakit tumaas yung tensyon? May naputol pa nga na daliri. Bakit? Kasi inalaw mo yung EDCA ng Amerika. Nagtayo kayo ng base militar dito sa Pilipinas. Ang sobrang dami. So, iba na yung mga sinasabi mo, Mr. President, ha? Sa mga ginagawa mo ngayon. Why? Bakit, Mr. President? Why? Nagtatanong kaming taong bayan. We need to know. Karapatan po namin na malaman bakit nag-iba ang utak mo, Mr. President. May karapatan kami kasi kami yung bumoto sa inyo. Kami ang dahilan, Mr. President, na nanalo ka. We are in a very precarious and strategic geographic location. Nakagitna talaga tayo dito sa Pacific. At marami nga tayong mga relasyon sa US, sa ating mga Asian neighbors, ngayon sa China. At ibang-iba ang mga puwersa na nararamdaman ng Pilipinas tungkol nga sa foreign policy. So we have to think what is the best for the Philippines. And because we are in such an important strategic, geographically strategic location, tayo naman ay pinag-iinteresan tayo ng marami. Kaya kailangan natin, wag natin makakalimutan na iniisip lang natin ano yung maganda sa Pilipinas. Hindi ganun kasimple yan. Dahil pabago-bago din ang sitwasyon. At the line that we have to tread is a very fine line between the two superpowers, or all the three now superpowers. Russia is coming back. The three superpowers is a very fine line. And it's not a straight line. Dahil nagbabago nga ang sitwasyon, paiba-iba. And lagi kong pinapaalala sa lahat, ang napakayaman, napakalakas, napakabigat ng China, ganun din ang US, tayo nasa gitna. Ngayon na nasa gitna tayo, anong dapat gawin? Anong dapat gawin? Hindi natin isali ang Amerika. Dahil kung isali natin ang Amerika, magagalit ang China. And that is what is happening right now. Yan ang ginagawa mo. Bakit ganyan ang mga sinasabi mo, tapos ngayon, iba yung ginagawa mo? Kinain mo rin ang mga sinasabi mo. Kaya, nangyari ngayon ang hindi maganda. Ang sitwasyon ng Pilipinas ngayon, delikado na. Delikado na ang taong bayan. Kasi kung makigbakbakan tayo dyan, sino ang mauuna? Sinong kawawa? Taong bayan. Bakit ka nag-iba, Mr. President? Sagutin mo. Kapag bumahing niyang magkasabay, mawawala tayo sa mapa. Ikaw nang mismo nagsasabi niyan. Alam mo pala, na kapag kukontrahin natin ang China, kasi default na yan
kung hihingi ka ng tulong ng Amerika, that means to say, kinalaban mo ang China. Kung kinalaban mo ang China at ang Amerika, magbakbakan yan. Oh, anong sabi mo? If magbakbakan ang China at ang Amerika, wala. Oh, ano yun? Pakiulit, Mr. President? Pag bumahing yang magkasabay, mawawala tayo sa mapa. Mawawala tayo sa mapa. Kung magbakbakan ang China at ang Amerika, mawawala tayo sa mapa. Yan ang sabi mo. Noon. Ngayon, ipagpatuloy mo ba yang ginagawa mo? Ikaw na mismong nagsabi, mawawala tayo sa mapa. We are now asking you, Mr. President, why? Why do you have to do that? Bakit mo sinali ang Amerika ngayon sa ating problema sa West Philippine Sea? Na ngayon, galit na ang China sa atin. Why, Mr. President? We want to know. Hindi namin kinokontra yan, ha? Yung mga foreign policy mo kasi you have the right, presidente ka, pero we have to know why. Why do you have to do that, Mr. President? Ipapahamak nyo ba kami? Natatakot po kami, Mr. President. Sana naman magbago ang isip mo dyan, Mr. President. We have to know. Ikaw na mismo ang nagsabi dyan, mawawala tayo sa mapa. Kaya't mag-ingat tayo. Kaya't kailangan maingat ang galaw natin diyan. Okay, Oh, eto pero na, ang tanong dyan, ikaw ha, sinabi mo, kailangan mag-ingat tayo. Bakit ikaw, nag-iingat ka ba ngayon? Nag-iingat ka bang sinali mo ang Amerika dito sa ating problema? Nag-iingat ka ba? Or are you, nagtatanong lang ako ha, are you just thinking about yourself? Hindi mo na ba kami inisip, taong bayan, kung anong posibleng mangyari sa amin? Gusto mong mangyari yung kagaya ng Ukraine, Mr. President? Nakakatakot? sa isang political crisis scenario, Senator. Sa mga presidential survey, ito ang lumitaw. Kayo ay Wala na 47... yan. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.